Diampot si Pangulong Uting Jr. matapos kumilos ang Bank of America kaugnay sa mga seryosong aligasyon ng irregularidad. Korte Supremong Opisyal na nakipagtulungan upang maisulong ang paghatol sa Pangulo. Ayon sa mga ulat ng ugatang pag-aresto sa mga umunang irregularidad na transaksyon na kinasasangkutan ng Pangulo at ng Bank of America. Matapos ang matagal na investigasyon, naglabas ng desisyon ng mga international authorities na arestuhin si Kuting Jr. Ang Korte Suprema ng Pilipinas ay nagbigay ng opisyal na pahayag na sila'y nakikipagtulungan sa pag-usad ng kaso upang masiguro na ang batas ay maipapatupad ng patas at walang kinikilingan. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Maraming Pilipino ang nag-aabang kung paano haharapin ng gobyerno ang sitwasyon at kung ano ang magiging epekto nito sa bansa. Sa harap ng kontrobersya, umaasa ang lahat ng mananaigang katotohanan at justisya para sa kapakanan ng sambayanan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. The rules lang ang pumalakpak eh. Papalakpak sana ako eh. He is under oath dyan sa kanyang pangako. It's really serious. Okay. Antayin natin. At hindi po ako titigil sa pagpupokpok sa inyo at pag-ulit sa inyo. Yeah. If I may, Honorable Chairman, Senator Go and Senator Pimentel, I gave the same promise to our beloved President Marcos last February. We have a list of benefit packages. Naka-line up po yan throughout the whole year. We kept our promise at PhilHealth po. We committed that to President Marcos. Kaya kita mo, those of you who heard the last SONA, po, pinakamaraming accomplishments at achievements ang PhilHealth. Lahat po yan, pinamis namin kay President Marcos. He said the same thing you said. Are you sure you can promise to deliver all of that? And we delivered po. We will do the same po for this. Thank you very much po. Abangan namin yan. Is it related po ito? Sir, gusto lang... I would like to acknowledge also kanina, since na-acknowledge rin po ng COMSEC, but ating bisita, no? Ating governor from Camarines Norte, si Governor Dong Padilla. Kapatid po ito ni Senator Robin Padilla. Kanyang provincial health officer po yun si Sir Walter, yung asawa po ni Miss May. Kung gusto niyo rin pong magsalita, Governor, meron ka bang... Sige. Thank you, Mr. Chair, Senator Coco. This is basically from the point of view of the LGU. Nakita ho namin kasi every day yung influx ng mga pasyente na humihingi ng tulong sa amin. In fact, we even initiated to move the provincial hospital back to the supervision and control of the DOH. Ang nakikita ko kasi namin, maraming pasyente ngayon pumupunta because probably sa buong Pilipinas, lahat ng government hospitals, ang mga pasyente are all lying along the hallways. Simply because yung mga pasyente, especially yung mahihirap, nag-aantay sila hanggang hindi na nila kaya to the point na halos they are almost dying bago sila magpapahatid sa ospital. For very simple reason, alam nila katulad nung nangyari sa Cebu at yung mga nangyayari sa mga government hospitals, hindi talaga nila maasahan yung responsiveness ng PhilHealth sa atin. Now, yung pong observation ko kanina, Mr. Chair, na bakit lumaki ang savings ng PhilHealth or the surplus, sa tingin ko po, masyadong naiwan yung case rates, adjustments, vis-a-vis hospital charges or hospitalization costs. So sa tingin ko po, every year nag-a-adjust ng hospitalization cost sa Pilipinas, pero naiwan po yung adjustment naman ng case rate. Ito related rin to. Kasi kanina sinabi mo
the last hearing, sinabi nyo po, 30% ang increase from 30 to 60. Narinig ko kanina parang 50 na lang. So, ibig sabihin 20% lang yung increase nyo. Hindi po, the last hearing, ganito po, no, if I can clarify, 30% we increased it, implemented yan last February 14. The last hearing, I said, we will do another round of 30. So, to make it 60. 30 plus 30. Correct. Pero pinalitan ko yan, instead of 30 plus 30, gagawin ko 30 plus 50. So, magiging 80 po. Oh, so 80. So, hindi 60, magiging 80. Now, So, pakita mo yung presentation mamaya kung magkano yung mababawas. Bigay ka lang ng example. we will explain the case rates later po. But I hope you don't mind po, diba I mentioned kasi 130. But my team will still be around po, no? We'll explain the case rates, the method. Itong concern din niya. And hindi lang po yung case rates ang pinag-uusapan natin dito, pagtataas yun ng case rates. Kaya gusto ko makita kung magkano talaga yung tinataas ng case rates na sinasabi mo, kung kaya ba niyang mahabol yung inflation ngayon dahil tumataas rin po ang presyo. Mr. Chair, it will be explained later. We'll use live examples. So makikita nyo, actually, it will be very substantial po. Makikita nyo mamaya sa presentation namin. Promise yan po. Go ahead po, Governor. Observation lang ho namin sa provincial hospitals na nakikita na, especially sa probinsya. Yung mga pasyente, if not with MAIP and also Malasakit Center, hindi talaga sila makakalabas sa ospital. In fact, yung actually outside of the 10 most common, yun do sa top 10, marami po akong nakikitang diseases outside of the top 10 na ang range po ng bills, even in provincial hospitals, ranging from 300, 400, 500,000. Without the Malasakit and without the MAIP, they will be stuck in the hospital. Kasi nakikita po namin yung case rate, 9,000, 10,000, 19,000. Malaki na po, nakikita ko ang case rate, 30,000 hanggang 50,000. So I think ang bottom line is, naiwan ng inflation, yun pong adjustment po ng case rate. Thank you, Mr. Chair. Taasan nyo ang inyong share, taasan ninyong counterpart ninyo, mas mababawasan ang problema ng ating mga provincial health hospitals, mababawasan ang problema ng mga government hospitals, at mababawasan ang problema ng mga mahirap nating kababayan. Huwag nyo masyadong iasa sa DOH, sa MAIP, sa Malasakit Center. Taasan nyo ang inyong share. Dahil kayo yung may pondo eh. Walang pondo yung DOH na ganun kalaki. Walang pondo ang Malasakit, one-stop shop lang po yun. Pero nasa inyo yung pondo. Katumbas po yun ng buhay ng bawat Pilipino. Yung 500 billion in your reserve fund, i-divide mo sa 115 million Filipinos. Isipin nyo, makakabigay na kayo ng 4,000 pesos. Each Filipino. Compute mo. Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair, thank you for that. If I can respond to sir's comments, no, very, very valid comments, no. The first is, yes, sir, you're correct. Because as I mentioned earlier, it's been 12 years na adjusted yung case benefit packages. Kaya po, tama po kayo, naiwan na po talaga, diba? With inflation and everything. Secondly po, again, you're also correct in saying that even if you take out the top 10 most common diseases, marami pong naiwan, diba? So, anong mangyari dyan? We hear you, sir, but we have to start somewhere. So what we'll do, we're starting first with the 10 most common diseases, which comprise almost 80%. Then we will look at all the others. Hindi kasi pwedeng sabay-sabay lahat po. Although, you're right, no, it's delayed, people are dying and all that, but we have to, we cannot, hindi pwede kasi isang buhos lahat po. But we will definitely address everything as soon as possible po. So, but I just wanted to mention that your comments are all very valued po and taken into consideration. Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Chair. Huwag ka muna alis, sir. Tandali. Palis ka na ba? No, it's okay. Tandali, Mr. Chairman. So go ahead po, Senator Ko. Para klaro, gamitin natin ang base unit natin 100. 100 muna before the presidential announcement. Nag-announce si Presidente ng 30%, so 130 na. And then you're announcing a 50%, magiging 195 na. So almost doubling. Are you sure? Are you sure about yung sinabi mo? Yes, we are sure, sir. Yes. Yun ang effect. But I want to highlight, sir. Sir, sorry. Yes, we are sure. But I also want to highlight,
it's not across the board, it's almost across the board. But still, it's very close. So to answer your question, Unlike the presidential announcement of 30% across the board yun, right? these are almost across the board. Yung sa SONA, sinabi niya. Hindi Oh, ba pero- all? Almost all. In reality kasi almost across the board yan. May konti exceptions eh. Pero Sana- konting-konti lang po. Tapos sana yung makaligtaan doon, wag naman yung sa main concerns natin, ha? Yung pinag-usapan natin. Yes po. Ensure that the top 10, No, that's why po, oh, again, sorry po ah. oh, That's why po, for the next announcement, instead of saying 50% almost across the board, we will just announce the top 10 most common diseases. And then iba-iba po yon. Hindi pare-pareho yung range yon. Again, we will do the computation. So ganun po yung terminology para hindi Yes, magkakalituan. But yes, yes, on your first point, that's why I would like to congratulate you kung talagang if you can pull this off. It's almost doubling the existing case rate. Ha? Ginamitan ko lang yung it's not if we can. We will pull it off. We Oh, will. I one- promise you. We will. Magiging Yes, magiging yes, Senator. We will 195. do it. Yeah, sige. We'll do it, Senator. Okay, the other side of the coin, para hindi naman puro blame tayo sa not being able to pay. Whose responsibility, andito naman si Dr. Domingo of DOH, educate me na lang, whose responsibility is it also to monitor the hospital charges or the rate of increase in hospital charges? Whose responsibility is that? Kung nakikita natin, sobra naman, bilis naman ang pagtaas din ng mga charges nila. Kanino? Mr. Chair, the President and CEO may correct me if I'm wrong, but Claim Form 2 has a request for PhilHealth Claim Form 2 has a request for the statement of account. So kaya po dapat malog ng database ng PhilHealth yung mga charges ng ospital. Yes, but if they see an increase, pwede ba silang magsabi, teka muna, alarm bells, nagtataasan ng mga hospital charges kasi nagtaasan ng mga case rates, magtataasan din. Whose responsibility is that to monitor the other side of the coin? Yeah, Mr. Chair, if I can comment. Also, I'll also say the same thing if Doc Albert wants to correct me if I'm wrong. No, my concern was, and I brought this up in the last board meeting and in the last hearing, no, kasi we're increasing the case packages almost across the board. Eh ngayon, ang sinasabi ng mga tao, including Kong Stella, increase kayo ng increase. Eh pagdating naman sa hospital, mag-increase. Magko-correspondingly increase rin sila. So baliwala rin. Now, again, I feel, and correct me if I'm wrong, Doc Albert, I feel that falls under the responsibility of the DOH. So it is PhilHealth's responsibility to increase the case packages. But when it comes to controlling, having a ceiling or controlling, ako, in my opinion, DOH na po yun, no? Again, correct me if I'm wrong, Doc Albert, no? But that's how I see it po, no? Doc, sige, educate us. Mr. Chair, with respect to the President, he is not entirely wrong, but there is a part that needs academic discussion. There is a book called The Cost Disease. This is by William Baumol. It's on the internet, somewhere there. And I learned this from postgrad. Costs will always go up. Never pong mag-fix yung mga presyo. Ang lahat ng mga bilihin ay tataas talaga. Ang tanong ay nahahabol ba natin? Ang makakasagot kung magiging no balance billing tayo ay kung kayang bayaran ng gobyerno natin sa iba-ibang paraan. Sa paraan ng PhilHealth o kaya sa paraan ng MAIP o kaya sa paraan ng malasakit. Ang tanong lang po is, aling kamay ng gobyerno yung magbabayad? Hindi. Partly may sagot po dyan, Senator Coco. Sige. Akong sasagot. Malaking tulong yung pera ng PhilHealth. Then nasa inyo yung pondo eh. Kayo lang yung opisinang merong reserve fund. Walang reserve fund ang DOH, walang reserve fund ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kayo yung may reserve fund. So malaking tulong yun. Yung solusyon sa problema nasa inyo, Mr. Promise. Sir, nag-promise eh. Mr. Promise, tuparin mo ang iyong pangako. Gusto kong marinig. Promise yan? We will comply, Mr. Chair. Thank you. Anyway, sige, kung ganyan ang sagot ni Dr. Domingo or representing the DOH, ang bola nasa amin to review the legal framework for health. Because in my opinion, there must be a government agency monitoring the other side of the coin. Ito, and then sounding alarm bells kung medyo unreasonable, if we see unreasonable increases. Next tanong ko, ano naman ang government agency which regulates or supervises or monitors the quality of our laboratories?
That is the You DOH, do Mr. that, Chair. okay. Do it better. Kasi ang dami mga paulit-ulit. I mean, di gastos din yun eh. Sa takot din ng mga walang may savings, ganun. Unang lab results, hindi pala reliable. Another one. How many days later? Iba. So, anong unit? There's a unit in the DOH for the laboratories? Meron po tayong Office of Health Laboratories, Mr. Chair. Okay. So at least covered na natin yan. But sana medyo, ano yun, ano yun natin, we have to be, ang ating request sa kanila, let's be siguro careful, let's be professional, scientific, and accurate na. Wag nating isipin na hindi i-retest ka naman, wala nga mga pera mga pasyente. So I hope that is the parang one shot, get it accurate, parang ganon, doc, parang ganon. Mr. Chair. Yes. Mr. Chair. Anyway, thank you for all of those valuable comments. No. Anyway, PhilHealth and DOH, we work very hand in hand, very closely together. So we'll make sure all of these are addressed properly, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Plus the fact na sinabi ni Dr. Domingo, in your form, no, dapat nakikita din ninyo yung makikita ninyo yung billing ng hospital kung, di ba? The rates also. Okay. Sige, thank you. Thank you also, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman, for giving me the Salamat, time. Senator Coco Pimentel. Governor Dong, okay na? Do you have any other? May isang Sir? segue lang, sir, ako tungkol sa yung sa PhilHealth konsulta. Actually, in Pakinggan nyo kasi galing siya sa local government. In fairness naman po sa PhilHealth, they came to our province several times para ayusin yung e-konsulta, especially during the time na buhay pa si Doc Ran. He was one of the strongest advocate of e-konsulta. Kaya lang, sir, Mr. Chair, ang isang challenge po ng mga local government, especially yung itong mga LGUs na ang classification ay 4, 5, hindi talaga nila kaya ang pagtatayo ng mga RHUs that can be accredited as e-konsulta. So, malaking bagay po na yun pong itinatayo ninyong mga super health centers na mabigyan po yung mga maliliit na munisipyo. So, malaking tulong po yun sa e-konsulta. Ito po yung sinasabi ko, if I may lang po, yes, sir. Interrupt lang. Ito yung sinasabi ko na please try to reach out. Dapat magtrabaho yung DOH at saka PhilHealth dyan. Pareho naman, we belong to our, the same goal natin dito is health. So please lang, DOH, PhilHealth, ako naman bilang chairman ng Committee on Health and with oversight functions over universal healthcare. Importante yun, sinabi ni Governor. Kasi ito mga super health centers, may mga super health centers, but kailangan rin nila yung information dissemination na merong konsulta doon, na pwedeng magpakonsulta. Kaya nga po, itong super health center, it's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak. It will help decongest the hospitals. Dyan na po yung minor cases. Dyan na po yung primary care ng universal healthcare. Makita nyo, may dental, may laboratory, may x-ray. Please, pakicheck rin po ito, yung gamot. Baka pwede nyo matingnan. Aside from konsulta yung gamot. May mga super health center rin na walang gamot. Pero may iba rin, initiative ng LGUs, naglalagay sila ng libreng gamot. Please, pwede pakicheck nyo rin po itong libreng gamot, Mr. Ledesma. Yes, Mr. Chair, will comply. And also rest assured, we'll work closely, we'll work hand in hand with DOH. Ang ganda po nitong concept ng super health center dahil nakalagay po ito sa mga strategic areas, malalayo, ang iba sa bundok. I'll cite one example. Sa Tingloy sa Batangas, nasa island po ito. It will take you 2 hours para manganak pupunta ng Batangas Medical Center. Marami, di ba 7,000 islands tayo. So, itong Tingloy, ngayon doon na sila manganganak. Yung mga buntis. And it will help decongest the hospitals.
At banggitin ko rin po yung dental services ninyo. Pwede rin po yan doon sa mga super health center. Yun yung pag-aralan yung mabuti. And until now, parang wala pa yata kayong coordination with the Department of Health. Tingnan yung mabuti yung dental services. Pwede, ayun, tingnan nyo, ayun, no? Naglagay sila ng gamot. Tinglo yan sa Batangas. Tingnan nyo. Island. 2 hours yan from Batangas Medical Center. Meron silang dental. Supportan nyo lang po ang kailangan rin po dyan. Dahil di naman kaya ng LGUs lahat, no? With your support through Consulta program, sinabi nyo, tinaasan nyo na from 500 to 1.7, yung subsidy ninyo, ay ipalawakin nyo po ito. Please coordinate with the LGUs dito para ma-accredit sila sa inyong Consulta dito. Please lang po, Mr. Promise, I'm banking on your promises. Thank you, Mr. President. Thank you too. We shall comply, Mr. Chair. Thank you. Okay na. Kailangan na yatang umalis. Maraming salamat sa inyong oras, Mr. President Ledesma. At asahan po namin at inaantabayanan po yan ng ating mga kababayan. Ang inyong mga pinangako, laking tulong po yan kung may sakatuparan nyo po yan. It will be PhilHealth's legacy ninyo sa PhilHealth pag naisakatuparan po yan. Dahil ang makikinabang dito yung mga kababayan nating mahirap. Yun lang po, paalala ko sa inyo, isaisip nyo po parati yung mga mahirap nating pasyente. At patuloy po tayong magdidinig dito sa mga susunod na linggo at buwan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!